I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Kung from 1 star to 5 stars, how would you? Guys, you can't ask me these questions because the president is my father. Of course, I'm going to say 5 stars. And what's striking na lang po sa mga sinabi? I think the closing part of his speech na i-audit lahat ng flood control projects, I think it's long overdue and high time that we instruct the DPWH to conduct a review on the numerous projects na alangan, katulad sa sinabi ng ating Pangulo, halatang palpak. So we really need to restart and reset and rethink what we're going to do for the next budget to make sure that money is directed where it's supposed to be. Thank you so much. Thank you. Narinig nyo yun? Galing niya sumagot, ano? Siyempre, papa niya yun. Alang bibigyan niya ng 2% lang. Siyempre, para sa akin, 100,000%, napakagaling yung sunan niya, ano? 'Di ba? O yan, hindi lang 5 star, ako 1 million star, no? So, yan, ganyan siya gaano kagaling na sumagot. Mana sa pinagmanahan, papa niya tsaka lolo. Ito kung kumpara mo ito kay Baste, tsaka kay Pulong, Sara Duterte, wala. Walang-wala talaga sila sa kalingkingan nitong batang congressman na ito. Hindi, real talk tayo. Sa totoo lang, sasagot, dire-diretso. Oh, 'di ba? Oh, walang kagatol-gatol. Si Sara Duterte, pautal-utal pa eh. Kaya hindi siya pwedeng magiging pangulo talaga. Kulang siya sa kumbaga knowledge, kulang sa experience, sa diskarte, as in wala. Ang ugali nila is ugaling na wala silang wala silang breeding na maganda. No good manners and right conduct, ika nga. So, yun lang ang nakikita ko pinabase ko doon sa pag-ugali nilang magkakapatid, 'di ba? Ang pangit yung lumalabas sa bunganga nila. Para silang mga walang pinag-aralan ba? Ito kasi itong mga batang Marcos, no, ang anak ng ating mahal na pangulo. Very very well mannered sila. Maganda yung pagpapalaki sa kanila ng Pangulong Marcos Junior, siyempre talagang makikita mo naman sa galaw, sa pagsasalita. Well, sabi nga ng buong mundo, Pilipinas ang pinaka-the best na magaling mag-English. Tingnan nyo naman, siyempre Oxford to, mga kababayan, kaya ganyan, matalino. Alam po natin ang university na yan, di ka naman pwede papasok diyan kung wala kang utak, 'di ba? Na katalinuhan ika nga. So, the best. Ito makikita natin in the future. Siya talaga magiging pangulo ng Pilipinas. Hindi. Walang biro po 'yun. Kasi nakatadhana po sa kanya dahil Marcos din ito. Marcos nga dahil ika nga pag sinabi mo Marcos, subok na po sila sa pamumuno. Mula sa kanyang lolo, no, sa kanyang ama, siyempre siya. Darating ang panahon pag namuno ito bilang pangulo ng Pilipinas, tingnan nyo. Kung magaling ang lolo niya, magaling ang papa niya, baka mas higit pa ito, no? Tsaka ito hinahasa na ng pangulo ng papa niya Kaya ng congressman pangalawang term. Ngayon pa taas ng posisyon niya sa House, majority leader. Hindi po basta-basta pong posisyon yun. Napakadaming gawain nun. Tinalo niya yung mga matatanda dyan na congressman. Sa totoo lang, siya 31 lang yung the rest, supposed to be sila ang mayroong posisyon na ganun, pero binigay sa kanya dahil nakikita yung kakayahan niya. Matalino ito. Pag nag-speech, sa totoo lang parang papa niya rin at saka yung lolo niya. Unless lang pag talagang urgent yung kanyang speech, may babasahin ka. Bagaman dumarami ang ating mga planta ng kuryente sa buong bansa, lalo na ang mga bagong teknolohiya at malinis na enerhiya tulad ng solar, windmill, natural gas. Bagaman kilalang-kilala na tayo sa buong mundo dahil sa pagpapahalaga natin sa renewable energy, naririyan pa rin ang mga problema sa enerhiya na damang-dama ng bawat Pilipino. Kagaya ng 3 milyong kabahayan na wala pang kuryente.
palagi ang brownout at ang mataas na presyo ng kuryente. Kaya binibilisan nating mabigyan ng koneksyon at pinapalakas palalo ang kakayahan ng ating gumagawa ng kuryente. Pagpasok ng administrasyong ito, mahigit 5 milyon ang mga bahay na wala pang kuryente. Sa loob ng 3 taon, 2.5 milyong kabahayan ang ating nakabitan na may kuryente na sila. Sa susunod na 3 taon, halos 200 planta ang ating tatapusin. Ito ay may kakayahan magpailaw sa 4 milyong kabahayan o sa mahigit na 2,000 pabrika o sa halos 7,000 tanggapan at negosyo. Hahabulin at tutuparin ng DOE at NEA ang natatakdang dami ng mga kabahayang makakabitan ng kuryente ngayong taon hanggang 2028. Lalo na sa Quezon, sa Camarines Norte, sa Palawan, sa Masbate, sa Samar, sa Negros Occidental, sa Zamboanga del Sur. At sa pagtatapos ng 2028, dagdag na mahigit 1 milyong kabahayan pa ang magkakaroon na rin ng kuryente sa pamamagitan ng solar power home system. Para lalo pang makatipid ang ating mga kababayan at maipagbili ang anumang sobrang kuryente nila, isusulong na ng Department of Energy ang net metering program at pabibilisin din ng ERC ang proseso ng pag-aproba nito. Habang inaayos natin ang komplikado nating sistema ng enerhiya sa bansa upang maipababa ang presyo, pinapalawig pa natin ang lifeline rate. Bukod sa mga miyembro ng 4P, kasama na rin ngayon ang mga pamilyang nasa listahanan na maliit lamang ang kinikita at ang konsumo naman ay hindi lumalampas sa lifeline rate. Hindi ko palalampasin ang nangyari kamakailan sa Siquijor. Dahil sa malawakang brownout, napilitan pang magdeklara ng state of calamity sa lalawigan. Naperwisyo nito ang mga taga roon, ang kanilang turismo, kanilang negosyo, ospital, sari-saring serbisyo. Sa ginawa nating investigasyon, ano yung ating natuklasan? Mga expired na permit, mga sirang generator na halatang napabayaan, kaya sunod-sunod na bumibigay, mabagal na aksyon at kawalan ng maayos na sistema ng pagbili ng krudo at ng mga pyesa. Ipinag-utos ko sa DOE, NEA at ERC na pabalikin sa normal ang serbisyo ng kuryente sa Siquijor bago matapos ang taon. Titiyakin namin na maitatag agad ang mga pasilidad para sa pangmatagalang lunas sa kanilang problema sa kuryente. Hindi na dapat ito maulit-muli. Iimbestigahan ang naging kapabayaan nito at ang iba pang mga katulad na kaso sa buong bansa. Dapat nilang ayusin ang pamamahala ng mga kumpanya ng kuryente at ipag-utos ang pag-refund kung kinakailangan. Tulad ng pagkain, nakasalalay ang buhay natin sa tubig. Marami tayong mga malalaking proyekto na nakalakat-latag para sa butihing supply at malinis na tubig sa buong bansa. Meron din tayo mga makabagong sistema upang salayin ang tubig at gawin itong malinis para mainom, lalo na para doon sa mga taga-isla. Ganun pa man, marami kaming natatanggap na reklamo na hindi man lang daw umaabot ang tubig sa kanilang mga gripo. Sa lawak ng reklamo, lampas 6 na milyong consumer sa buong bansa ang kasalukuyang naapektuhan. Nakita ko na ang report. Kaya't ginagawa ng LUA ngayon ang mga mabisang hakbang laban sa palpak na serbisyo ng mga water district at kanilang mga joint venture partners. Tinamaan ang tinamaan. Gunggunayo. Titiyakin ng LUA na mailalagay na sa ayos ang serbisyo ng tubig ng milyong-milyong nating mga kababayan at gawin mas abot kaya naman ang presyo. Higit sa lahat,
Titiyakin natin mapapanagot ang mga nagpabaya at nagkulang sa mahalagang serbisyong publiko na ito. Yun, supalpal ang prime water. Buti nga sa inyo yan. Sa LTO, alam kong tapos nyo ang paghahabol sa paggawa ng mga plaka ng motor na nabinbin mula pa noong 2014. 11 taon. Mula ngayon, gawin ninyo ang lahat na makakaya upang hindi na uli magkaroon ng backlog sa plaka. Dahil kailangan bumawi sa publiko, tiyakin din ninyo na may lalabas na ang rehistro at ang plaka ng bagong sasakyan sa loob ng naipangako ninyong 3 araw. Ang kapayapaan ay mahalagang pundasyon ng bagong Pilipinas. Kaya pinapatatag natin ito kasabay ng ating pag-unlad. Patuloy tayo sa pagpapatibay ng ating kapulisan at sandatahang lakas. Ang mga armamento, sasakyan, pandigma at sandata ng ating kapulisan at sandatahang lakas ay patuloy na dadagdagan angkop sa layuning modernisasyon at komprehensibong pagtanggol ng ating kapuluan. Ang libo-libong mga nag-alsa dati laban sa pamahalaan, nagbagong buhay na at nagbabalik loob na. Tinataguyod natin kasama ang kanilang pamilya. Katuwang ang pribadong sektor, pinapaunlad din natin ang kanilang pamayanan at naglalatag tayo ng mga daan, patubig at marangal na hanap buhay. Bukod sa programang panghanap buhay, nagpagawa tayo ng mga health station, mga silid-aralan, mga water system, street light, na ngayon napapakinabangan ng mahigit 13 milyong Pilipino na ngayon ligtas na mula sa kaguluhan. Wow. Biro niyo yun? Shock. At sa wakas, wala na ring nalalabing grupong gerilya sa bansa. Titiyakin ng pamahalaan na wala na mabubuo muli. Magkakasangga ngayon ang AFP, PNP at mga dating rebelde sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa BARM. Kaya naman, ang lipunan natin ngayon ay mas mapayapa, mas mapangalaga rin sa karapatang pantao, anuman ang edad, kasarian, kondisyon o pangkat. Ngunit, kahit pa sinasabing bumababa ang antas ng krimen sa bansa, walang ibang magpapalubag ng pangamba at pagkabahala lalo na sa ating mga biktima mismo ng kriminalidad. Kaya ang puwersa ng ating kapulisan ay nagbabantay at rumoronda na para nararamdaman ng taong bayan. Sila ay re-responde sa tawag ng tungkulin sa loob lamang ng 5 minuto. Nagtutulungan ang buong pamahalaan para lutasin ang mga kaso ng mga nawawala dahil sa walang pakundangang kagagawan ng mga sindikato sa likod ng madilim na mundo ng mga sabungan. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, civilian man o opisyal. Kahit malakas, mabigat o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Higit sa lahat, ipararamdam natin sa mga salarin ang bigat ng parusa sa karumal-dumal na krimen ng mga ito. Sa mga isinagawang pagsakote sa mga bodega at laboratorio at takang pagpasok, halos 83 bilyong pisong halaga ng droga ang nakumpiska na. Wow. Kamakailan lamang, may mga malalaking kargamento na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon na nasabat natin sa Zambales, sa Pangasinan, sa Cagayan, Tondo, Muntinlupa, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cebu, Batangas, Rizal at Cavite. Noong isang buwan, personal kong sinaksihan ang pagsira ng halos 1.5 tonelada ng shabu at iba't ibang klase pa ng illegal na droga. Sa lahat ng mga operasyon na ito,
Sa lahat ng mga operasyon na ito, mahigit 153,000 ang naaresto. Biro niyo yun. Mahigit 9,000 at 600 sa kanila ay high-value target. Wow! Ang pinakamasaklap, mahigit 677 sa kanila ay kawani ng pamahalaan. Naku, Mahigit 100 ay halal na opisyal. naku po. Mahigit 50 ay pulis. Sa 3 taon lamang, halos mapantayan na ang kabuwang huli nung nakaraang administrasyon. Sa kabila ng mga ito, tila nagbabalikan daw ang mga pusher. Kaya patuloy ang ating mga operasyon laban sa mga drug dealer, sila man ay big time o small time. Ngayon, masasabi natin na mataas na ang tingin ng buong mundo sa Pilipinas. Dahil maayos, patas at mahinahon tayong nakikitungo sa iba't ibang mga bansa. Tumutupad din tayo sa ating mga kasunduan at sa mga batas at panuntunan na pandaigdig na komunidad. Nagpapasalamat tayo sa ating mga magigiting ng OFW dahil sa kanila na ipamalas ang angking galing, kabutihan at puso ng Pilipino sa lahat ng sulok ng daigdig. Sa harap ng mga bagong banta sa ating kapayapaan at soberanya, mas maigting ngayon ang ating paghahanda, pagmamatsyag at pagtatanggol sa ating sarili. Ganun pa man, tayo pa rin ang nagtitimpi at nananatiling nagpapasensya, lalo na sa pagtanod sa ating buong kapuluan at sa pangangalaga sa ating interes. Naririnig nyo? Kung ikumpara mo po sa ibang administrasyon, siyempre, mas lamang si PBBM, ang Marcos administration. Tama naman po yung sona ng Pangulo. Kitang-kita naman. Di ba? Nadoble yung nakumpiskang mga kontrabando kaysa nung nakaraang administrasyon. Bakit kanyo? Wala po tayo nakitang mga high value na nahuhuli. Yung mga user lang dyan sa kalye. Sabi nga ni dating Pangulong Duterte, 6 months lang, mawawala na ang mga droga Pero hindi. Hindi po totoo yun. Yun po ay pangbobodo lang yun. Para makuha lang ng simpatsya ng Pilipino na maraming bibilib. Pero sa kabila ng lahat, wala po. Sa totoo lang. Ang droga, dekada na po yan. Pero kung magaling kang mamuno, katulad ni PBBM, sure yan. Bakit? Tingnan nyo naman ang mga nahuhuli. Bilyon, milyon. At mga big fish pa. High value target. Ngayon nakakulong sa ibang selda. Lalo na mga banyaga. Talagang hindi sila nakakapasok. Kitang-kita natin yan. Dahil ina-upload ko yan dito sa channel ko na ito. Para may pakita sa lahat, ang Marcos administration, hindi po user. Ang hinuhuli lang. Kundi yung malalaki. Ang iba nga yung mga technique pa nila, ilalagay sa iced tea, sa kable. Sus, Mario, paanong palagay nyo sa Pilipinas? BOBO. Siyempre, high-tech na. Ang mga detection doon sa nalalaman yung anong laman yung bagahe o di ba? Pagdating sa PCG, sa karagatan, talaga naman, mga langis, mga smuggle na langis, mga krudo, kung ano-ano pa, mga sigarilyo, hala! Di ba? Sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr., nangyayari po yan. Kasi ito, si Pangulong Marcos Jr., nakikita ko sa kanya, no? Ano siya? Kumbaga pinoproteksyonan niya ang kapakanan ng mamayang Pilipino, especially yung soberanya. Di ba? Mapagmahal ito sa kapwa Pilipino, mahal niya ang bansa niya, halata naman di ba? So, yun, mga kababayan, sabi nga ni Congressman Sandro, 5 star, ako, hindi 1 million star yan. Kasi maganda yung pamumuno niya, diskarte niya, skills, pamamaraan, response kaagad pag may sakuna. Hindi pa dumating si Bagyo, naka-ready na ang mga relief. Punong-puno yung mga balde, mga timba. Punong-puno yung mga karton na pagkain. Hindi tulad ng mga nakaraan, noodles di sardinas lang. Walang kwenta. Pero si PBBM, sagana po.
ang kanyang relief goods. Okay, mga beswa, tama ba tayo? So yun guys, ang aking pinaka-latest update. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.